Naging mahirap para sa ating mga kapwa Pilipino ang hagupit ng 2018. Bagamat ikaw ay hindi naapektuhan. Oo sige, tawagin mo ng maswerte ang sarili mo. Ngunit, sumagi bang minsan sa iyong isip na tumulong? Marahil ang ilan sa inyo ay walang pakialam sa mga nangyayari sa bansa. Ang ilan pa nga ay Mistula Banyaga, ang ituring na angking sinilangan. Hindi ba ikaw ang problema? O baka ang katabi mo? Marahil ay ang pamilya mo. Hindi ba't may obligasyon ka? Palawakin ang iyong isipan. Nasa palad mo ang pagbabago. Pilipinas, perlas ng sinilangan. Napakagandang pagmasdan, bansang maunlad dinatnan, bayang pinagkalooban ng likas na yaman. Ngunit ngayon ay may kinahaharap na kakapusan. Marami na ang umaabuso para matugon ang kanilang pangangailangan, nagugutom na rin ang karamihan sa mamamayan. Paano na ang hinahangad nating kaunlaran kung tuluyan ng mauubos ang ating kalikasan? Suliranin ng bansa, bigyan nating aksyon kung Pilipinong totoo, tayo'y magkaisa ngayon, kahapon ay gawing leksyon sa panibagong misyon nang makarating sa tagumpay na ating destinasyon. Iniisip nating lahat, madadatnan pa kaya ito ng mga susunod na henerasyon o mananatili na lang sa panahon natin ngayon? Bakit hindi tayo magkaisa sa mga organisasyon o gumawa man lang ng iba pang solusyon? Bakit hindi ka lumingon sa kinahaharap nating sitwasyon? Bilang mag-aaral, bakit hindi tayo maging modelo upang makamit ang pagbabago? Tayo maging inspirasyon para sa ibang tao, pangalagaan at pahalagahan natin ang bawat bagay sa mundo, lalo na ang kalikasan na ipinagkaloob ng Diyos ng buong puso. Ngayon, magagawa mo ba ito o mananatiling nakapikit sa realidad ng mundo? Marami naghihirap at marami rin kinakapos. Hindi ba dapat bigyan pansin natin ito ng lubos? Sa bansa natin ay maraming suliranin at kasama na dito ang kakapusan. Maaaring pagkain, tirahan at iba pang mga pangangailangan. Yan ang problema natin mula pa noon. Pero paano nga ba ito masusolusyonan? Pero teka, hindi ba dapat pamahalaan ang sumasagot niyan? Paano kaya kung tumulong ang mamamayan? Isang solusyon nila ang nagpabago ng lahat, ang alokasyon. Ito ay pamamaraan ng pagbabahagi at paglalaan ng yamang likas, lalo na para sa mga individual na naghihikahos, na wala man lang hustisya o tulong na natanggap tuwing may unos. Pero dahil sa alokasyon ay mas naging maliwanag ang kinabukasan ng bansa. Pero hindi yan ang problema natin ngayon. Hindi na ganoon ka-epektibo ang alokasyon. Bakit? Dahil wala nang pakialam ang iba sa atin kahit ang pinagkukunan natin yaman ay limitado. Buksan natin ang ating mga mata upang makita ang nangangailangan ng bawat isa ng tinatawag na pagbabago. Matutong magtipid sa pamamagitan ng pagsasantabi ng salapi o kita para sa hinaharap. Tinatawag din itong pag-iimpok. Ang paraan naman ng matalinong paggamit sa likas na yaman ay tinatawag na konserbasyon. Matuto tayong magbalanse ng paggastos sa ating mga pera at iprioridad muna ang mga pangangailangan kaysa sa kagustuhan. Siguraduhin din natin kapaki-pakinabang ang bawat desisyon na ginagawa natin sa lipunan at may malaking ambag ito upang mapalago ang ekonomiya ng bansa. Mahalaga rin ang pagpalawak ng mga pinagkukunang yaman sa bansa at pangalagaan ito ng pamahalaan at mamamayan sa pamamagitan ng pagkakaisa. Dapat din matutunan ng bawat individual ang mga kaisipan at konsepto hinggil sa economics, nang sa gayon ay may sikutuparan ang kaunlaran ng bansa. Hindi ba't Pilipinas ang bayan mo? Pilipino ang lahi mo? Subalit ano ang dahilan at bakit mukhang ikay walang pakialam sa paligid mo? Kailan ka kikilos para sa inaasam nating pagbabago? Huwag nating hintayin na tuluyan na maubos ang lahat na likas na yaman. Huwag nating hayaan na tuluyang mabalot ang mundo ng kakapusan. Ngayon ang tamang panahon. Hindi. Araw-araw ang tamang pagkakataon upang ang ating ekonomiya ay tuluyan ng makabangon. Sa wakas, ay mulat ka na sa katotohanan ganito nga ang mundo. Kakapusan, laban sa limitadong likas na yaman. Kahirapan o kaunlaran.
ka. Kapwa ka Pilipino. Sama-sama natin harapin Kayo ng suliranin. Isa lamang. Ang ating mithiin. Tayo magkaisa. para sa kaunlaran Bansa natin.